my story. Gusto kong ibahagi ang isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan sa buhay. Itago mo na lang ako sa pangalang G, taga Paway, Ilocos Norte. Ang storya na ibabahagi ko ay yung unang pagkikita namin ni Carl dahil sa sobra talagang kakaiba. And this is my story. Nag-umpisa ito sa classroom. Isa sa mga classmate ko ang humingi ng number ko. Dahil classmate ko naman, ay ayos lang na ibibigay ko sa kanya. Ang alibay pa ng classmate ko na iyon ay hindi daw para sa kanya, kundi para daw sa kaklase ko rin. Humihingi daw ng favor para sa kanya na hingin ang number ko. Natotorpe daw sabi ng kaklase ko. Hindi ko na lang pinansin kung ano man yung sinasabi na rason at binigay ko agad yung number ko para tantanan na rin niya ako. Tantanan ako ng aking kaklase. Isang gabi may nag-text sa akin my story pero hindi ko lang pinansin kasi hindi ko naman kilala. Noong sumunod na araw, same number at nag-text na naman tapos ang sabi, "Hi miss, you know what? You always made my day." Ako naman tong si Gaga, i-replyan ko siya, "Who you?" Yun lang naman yung reply ko. Tapos my story, focus naman ako sa pag-aaral kasi on that day, may exam kami at meron din kaming exhibit sa mga arts sa school kaya di ko muna tinignan yung mga text niya. Sa exhibit, bago mag-umpisa, ay may nagbigay ng mga bulaklak sa akin. Sabay tunog ng cellphone ko at nakita ko ulit ang nag-text na same number. Ang sabi, "Hi miss, sana matanggap mo yung mga bulaklak na binigay ko para ihatid ko ng driver ko sa'yo kasi nahihiya ako." Nag-reply ako ng thank you at doon ko nalaman na ang pangalan niya, siya pala ay si Carl. Hindi ko pala siya classmate, my story. At nakita lang niya ako ng isang beses. Hinanap daw niya po ako at buti na lang ay natsempohan na nasa labas kami ng campus kasama ang mga classmates ko. Kaya niya naisipang humingi ng number ko sa isa sa mga classmates ko din. Doon na kami nagsimula ni Carl na mag-usap through text messages. Isang araw, niyaya niya akong lumabas. So sabi ko sa kanya na puntahan niya ako sa school. Doon niya na lang ako susunduin. Pumayag naman si Carl. Lingid sa kaalaman ni Carl, isa pong professor ang mami ko sa school. Nagulat siya nang nandoon sa at pinakilala ko siya sa mama ko. Matapos na pinagpaalam ako sa aking mama ni Carl ay agad naman kaming pumunta sa isang bahay kubo sa harap mismo ng dati kong school. Hindi ko alam kung bakit doon kami pumunta, pero my story, sinabi ko sa kanya na paborito kong tambayan after school hours
ang kubo na ito na pinuntahan namin. Nagtaka si Carl kung bakit ko nasabi iyon. Kaya naitanong niya kung dito ba ako nag-aaral dati. So sinabi ko sa kanya my story na 3 weeks lang ako na nakapag-aral sa school na ito dahil ako yung isa sa mga estudyante na binato ng isang teacher na nag-viral. Kaya nag-decide ang mama ko na i-transfer na lang ako sa ibang school. May namumukhaan nga ako sa kanya, my story. At naalala ko dahil siya lang yung nagbigay ng panyo nung umiiyak ako habang nagpapaalam sa mga classmates ko. Naalala ko si Mike. Yun pala, si Mike ay pinsan ni Carl. Nagulat ako. At sabi na rin ni Carl na hintayin na lang namin ang pinsan niyang si Mike na lumabas sa school. At nang dumating ito, pinakilala niya ako na soon to be his girlfriend. Sabi ni Carl sa kanyang pinsan, oo cousin, girlfriend ko na siya soon. Magsasalita na sana ako kaso inunahan ako ni Carl. My story, nagulat na lang ako ng isang araw nang yayain ako ni Mike na lumabas. Inutusan daw siya ni Carl. Dahil sa ipinagpaalam na rin ako ni Mike kay mama, sumama na rin ako. Nag-mall kami para bumili ng isusuot ko kung saan man kami pupunta. Kahit hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari, sumusunod na lang ako sa mga gustong mangyari ni Mike. Pagkatapos naming mamili, pumunta na kami ng airport at nagpabiyahe pa Manila para mamasyal at manood lang ng fireworks sa Manila Bay. Hindi ko inaasahan na magpo-propose pala sa akin si Carl na mga sandaling yun. My story, sa sobrang excitement ko, ay sinagot ko siya ng oo. At nung araw na rin yun, ay naging boyfriend ko na si Carl. Kaya lang my story, meron kaming problema ni Carl. Hindi pala pabor ang mami ni Carl sa relasyon naming dalawa. Ramdam ko yon. Iba ang trato ng mami niya kapag kaharap kaming dalawa ni Carl. Malayong malayo sa kung paano siya kapag kami lang dalawa. May story nung araw na pinamukha ng mami ni Carl sa akin na langit sila at lupa ako. Si Mike ang naging takbuhan at naging crying shoulder ko.
My story, naka-off lang cellphone at nagtataka si Carl that day kung bakit wala akong mga reply sa mga text niya. Nang buksan ko ang cellphone ko, saktong tumawag si Carl at nagtanong kung ano bang nangyayari sa akin. Gusto ko sanang ipagtapat gusto sanang ipagtapat ni Mike kay Carl ang mga nangyari sa amin ng mami niya, pero pinigilan ko si Mike. Matapos naming mag-usap ni Carl, tinanong ako ni Mike kung nabanggit ba ni Carl ang pagpunta nila ng Hong Kong sa susunod na araw. Hong Kong? Anong gagawin ni Carl sa Hong Kong? Bakit hindi ko alam ang mga lakad ng boyfriend ko? At nung araw ng flight ni Carl papuntang Hong Kong, ramdam ko na gustong-gusto ni Carl na pigilan ko siya sa mismong araw ng flight niya, doon mismo sa airport. Pero niyakap ko na lang siya ng mahigpit at sinabi kong hihintayin ko ang kanyang pagbabalik. My story, sa mga araw na nandoon si Carl sa Hong Kong, parang hindi ko nararamdaman si Carl. Ni tawag, wala man lang. Sa di ko alam na dahilan, nanlamig sa akin si Carl. Nalaman ko na lang my story mula mismo sa pinsan niyang si Mike na kaya pala nagpunta ng Hong Kong yung pinsan niyang si Carl na ang boyfriend ko ay para sa engagement sa babaeng nagngangalang Karen. Hindi ko inaasahan na lolokohin pala ako ng mahal ko. Di na, di ka pipigilan. Ikaw ay hahayaan. Ang iwanan ako mag-isa. Titiisin ko na ang lahat ng sakit ng ako'y iyong pinagpalit. Pakiusap ko lang, huwag nang magbalik. Di na ako luluha. Pagod ng aking puso, umaasa na magbabago ka. Tama nang minsan iniwan, halos di makayanan. Nung araw na ako ay ilisan mo. Minahal mo ba ako? Kailangan mo lang ba ako? Darating din ang araw na yun, malilimutan kita. Ang lahat ng sakit ay unti-unti
Di natapos ko na. Hanggang dito na lang. Di natapos ko na. Lumipas ang panahon, naging okay naman ako, my story. Nagagawa ko ng mga bagay na parang nakakalimutan ko na dati. Nga pala, my story, naging exchange student ako sa Manila. At doon ko nakilala ko si Paul. Naging close kami ni Paul. Nakakagulat din dahil exchange student pala siya mula Ilocos. Sa isang buwan naming nagkakwentuhan, arang kinagaanan ko na rin siya ng loob. Hindi ko pa inaasahan ang mga sumusunod na pagtatagpo. Nang matapos na yung isang buwan na kami ay naging exchange students, inayos ni Paul na sabay na lang kaming umuwi sa amin sa Ilocos. Noong umuwi na kami ng Ilocos, my story, ang gara pala ng Paul. May sasakyan na sa airport na nakaparada at gusto niya akong ihatid sa amin. Umayag naman ako sa gusto ni Paul, my story. Habang hinahatid niya ako pa uwi, naisipan niyang dumaan muna sa kanila dahil madali lang naman daw yung pag-drop by niya. At nais niya daw akong ipakilala sa mami niya at magpaalam na lang na ihahatid niya ako doon sa bahay ko. My story, di naman ako nagdalawang isip since yung way naman niya ay yung ding daan na tatahakin papunta sa bahay namin. Pumasok na sa gate ang sasakyan ni Paul at doon sa bahay niya, napakagarang tignan. Hindi ko alam na mayaman pala tong naging kaibigan ko. Noong pagpasok namin sa bahay, my story, laking gulat ko. Nakita ko ang mami ni Carl. At noong pinakilala na ako ni Paul sa mami niya, parang hindi na nasurpresa ang mami ni Carl. My story, ang dala-dala kasi na apelyido ni Paul ay iba. Yun pala, yung mami ni Paul ay namatay na at yung family name ng mami niya ang dinadala lang niya. Iisa lang sila ng ama ni Carl. Nagkagulo po noong mangyaring nadaan lang kami ni Paul sa bahay nila. Hindi ko po inaasahang magkapatid sila ni Paul at Carl. Nagkataong nandoon din si Mike, yung pinsan nila. At yung Karen na naka-engage ni Carl sa Hong Kong. Hindi ko talaga inaasahan na magkaagulo yung pamilya nila ni Carl. Sa mga nangyayari sa akin, mas pinili kong lumayo na lang sa
mga taong gumugulo sa buhay ko. Naamin na ni Mike kay Carl yung hindi magandang pakikitungo ng mama niya dito sa akin my story. Yung kami pa ni Carl. Tapos kahit na hindi na ako kilala nung Karen, ay ang sama na rin ang tingin niya sa akin. Naiisip nila na parang pera lang talaga ang habol ko doon kay Carl na noon ay dati kong nobyo. At yung kay Paul na kahit bago pa lang kaming magkakilala, ay ang dami ng mga masasamang iniisip ang mama nila dito sa akin. Ganun pa man my story, mas pinili kong iwasan, at talikuran ang mga ganitong klaseng tao sa buhay ko. Ang toxic po ng ganong klaseng pamilya. Hindi ko na pinatagal ang aming koneksyon sa pamilya ni Carl, Paul, at Mike. My story, nang hinayang ako sa mga panahon na hindi ko man lang naranasang maging masaya na makilala sila, yung pamilya ni Carl. Ang tanging ninanais ko lamang noong mga panahong iyon ay ang umibig at mamuhay ng masaya at matiwasay. Ayaw ko ng ganong klaseng buhay na maraming komplikasyon at maraming mga balakid. Mayaman nga sila, pero nararamdaman kong hindi sila nagkakasundo at walang pagkakaisa. Yun ang ayaw kong magisnan ko sa tanang buhay ko. At siguro ang makikita at makagisnan na magiging anak at mabubuo kong pamilya. Hindi lahat ng kumikinang ay maganda. Hindi lahat ng maganda ay mahalaga. Hindi lahat ng mahalaga ay tunay. Mas mabuti ang pusong nagmamahal. May mga bagay na di maintindihan. Buhay ay maraming dahilan. Nasa puso, sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Pagkat pag-ibig mo lamang ang kailangan ng lahat. Walang mayaman, mahirap, lahat ng bagay sa mundo'y balewala kung puso'y di marunong magmahal. Magtatagal ang tunay na nagmamahalan. Lahat ng huwad ay mayroong hangganan. Balang araw malalaman kung sinong napapanggap. Nasa puso,
My story, gusto kong mamuhay ng simple lamang, pero mayaman sa magandang asal at hindi magulong pamilya. Storyans, isa puso natin ang kagandahang asal at ipamahagi natin ito una sa sarili, sa pamilya at saka na sa iba. Sa puso lang. Laging tandaan, ang yaman at karangalan ng isang pamilya ay nag-uumpisa kung paano nyo ito sabay-sabay na binuo. Muli, ito po si G, and this is my story. Mayaman, mahirap, lahat ng bagay sa mundo'y batiwala. Kung ang puso'y di marunong magmahal, nasa puso. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I've got to where I am. Oh, these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. This is my story. Oh, yes, it's true, I was made for you. Paano pa kaya tatanggapin ng puso ko? Mula nang sa'kin ay sabihin mong di na ako ang siyang nilalamat, tinitibok ng puso mo. Gumuho ang lahat, pati mga pangarap ko. Umasa ng anong tagal dahil akala ko ako na ang lahat-lahat para sa tulad mo. Malilimutan ko pa ba ang bighating ito? Ngayong tuluyan na ika'y wala sa piling ko. Ibong ligaw ang tulad ko, ang puso't isipan nito. Saan ako patutungo? Nagdurugo ang puso ko. Nabali ang mga pakpak, bigong-bigo dahil ako'y iniwan mo. Mayroong mga gabing mga matay di mapikit, pati ang diwa ko ay bakit di na maidli. Pagdimot sa iyo ay hindi pa rin basumpungan, sarili ay tinatawag